The power of a grateful heart in giving. The power of a grateful heart in giving. Sa lahat ng mga bagay, tunay, sabi nga ng kanyang mga salita, we need to be thankful to God. We need to be grateful to God. In spite of many trials we encounter, marami tayong mga pinagdadaanan, pagsubok, pangangailangan, karamdaman, iba't ibang bigat ang ating mga dinadala. But then again, if we are rooted in our faith, sabi nga ni Apostle Paul in Romans 8:35, no one can move your love to God. Walang makapagpakilos, walang makapag-alis ng iyong pag-ibig at paglilingkod sa Diyos. So ano yung nagagawa, ano yung kapangyarihan? If you have that grateful heart to God when it comes to your giving. Number one, a grateful heart has a willing heart to bless the work of the Lord. Again, a grateful heart has a willing heart to bless the work of the Lord. Praise God. In 1 Chronicles 29 verse 9, ito po ang sabi, 1 Chronicles 29 verse 9, itong ating mababasa. Kung magkagayoy nagagalak ang bayan dahil sa sila'y naghandog ng kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na naghahandog ng kusa sa Panginoon. At si David naman ay hari na nagalak ng dakilang pagkagalak. To God be the glory. So makikita natin mga minamahal, if you have that grateful heart, mga minamahal, sa iyong paghahandog, sa iyong pagkakaloob, ano ang sabi ng kanyang mga salita? Sa binasa natin, then the people rejoiced, and they had offered willingly because with a loyal heart. Sa ibang version, ang ginamit ay grateful heart. And they had offered willingly to the Lord, and King David also rejoiced greatly. To God be the glory. Sa pagkakaloob o sa paghahandog ng ating kasampung bahagi o pagkakaloob, napakaganda that you possess that grateful heart. Ang may grateful heart, lagi laan maghandog ng kusa. Sa binasa natin, ang ginamit na salita, they offered willingly. Andun lagi yung kahandaan, kusa, handa, magbigay o magkaloob sa gawain ng Panginoon. At may dahilan kung bakit dapat tayo magkaroon ng grateful heart in giving. Dahil sabi nga ni King David in Psalms 103 verse 1, ano ang sinasabi? In Psalms 103 verse 1 ay ating mababasa ang sabi, bless the Lord, O my soul, all that is within me. Bless His holy name. Kaya ano ang sabi, mga kapatid, pag ikaw grateful, laan mo, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Ang iyong kaluluwa ay may pagpupuri, ang sabi, at lahat na nga sa loob ko, magsisipagpuri sa kanyang banal na pangalan. Kaya, ang pagpupuri at pagpapasalamat natin sa Diyos, it reflects in our giving. Kaya ang sabi in Psalms 145 verse 2, ano ang sabi ni King David? Psalms 145 verse 2, kanyang ipinapahayag ang sabi, every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Kaya napakaganda, if you have that grateful heart, araw-araw, ang damdamin mo, pupurihin ang Panginoon. Pupurihin ang kanyang pangalan, magpakailan, kailan paman. And how we bless the work of the Lord. How we show that we bless the mission of God. Mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng ating mga paghahandog at pagkakaloob. Kaya ang early church ay makikita natin in 1 Corinthians 16,
verse 1. Sa kanilang pagsamba, ano ang kanilang kamalayan? Mga inibig, ang sabi ngayon tungkol sa ambagan ng mga banal, gawin din naman ninyong gaya na inuutos ko sa iglesia ng Galacia. Verse 2, ating basahin, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo'y magbukod, magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Kaya ang early church, mga kapatid, tuwing unang araw ng sanlinggo, kanilang ibinubukod yung para sa Panginoon. At alin yung para sa Diyos, alam natin, sa lahat ng mga biyayang ating tinanggap, ang 10 bahagi, hindi para sa atin, kundi ito ay para sa Panginoon. To God be the glory. So if we have that kind of spirit, a willing heart, a grateful heart is a willing heart to bless the work of the Lord. Ang Diyos naman hindi liko. If you bless the work of the Lord, ang sabi in Deuteronomy 15 verse 10, ano ang sabi ng kanyang mga salita? In Deuteronomy 15 verse 10 ay ating mababasa ang sabi sa talatang ito'y ipinapakita na pag ating pagpalain ang misyon o ang gawain ng ating Panginoon, ang sabi is that 15 verse 10. Okay. You shall surely give to him, and your heart should not be grieved. Will you give to him because of these things, the Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put in your hands. Kaya ang sabi, pag ikaw ay pagpalain mo ang gawain ng ating Panginoon, ano ang sabi? Pagpapalain din ng Diyos ang lahat na gawa, lahat na hihipuin ng iyong kamay ay babasbasan, pagpapalain ng Panginoon. That's the promise of the Lord if we bless the work of the Lord. So we need only to have a grateful heart. And again, a grateful heart is willing to bless the work of the Lord. And second, a grateful heart is a generous and always ready to share. Parang kagaya na willing heart, may kahandaan ka ng puso. Handa ka rin mamigay. Kaya ang sabi in 1 Timothy chapter 6 verse 18, ang sabi ni Apostle Paul in this verse, 1 Timothy chapter 6 verse 18, ating basahin, paki-flash sa screen, na sila'y magsigawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Kaya ang mga fourth watchers, we are grateful to God dahil ang ating puso binanal ng Panginoon. Ang binanal na puso ay sagana sa pagkakaloob, laang gumawa ng mga mabubuting bagay para sa gawain ng ating Panginoon. At tunay mga kapatid, gaya ng kanyang pangako, those generous in the work of God will also be blessed by God. In Proverbs 22 verse 9, ano ang sabi? Proverbs 22 verse 9, ang may magandang loob na mata ay pagpapalain sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. Kaya ang mga fourth watchers, nadadama natin yung pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Nadadama natin ang masasabi natin yung misyon na kung bakit dapat tayo magtapat sa ating pagkakaloob. Ang dahilan sa pagkatunay sa ganitong paraan, patuloy na naitatayo at naitataguyod ang gawain ng Panginoon. Biyaya ng Diyos, kagagaling namin ng Santiago, lokal, maluluwalhati mo ang Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos kahit sa mga probinsya, pinagpapala ng Diyos ang ating mga bahay dalanginan. We ask Presbyter Theody kung ilang yung lot area ng ating sakop doon. May dulo pa pala yun, parang 2,000 square meters.
At ang katabi nun ay ang ating live radio doon po sa Dako ng Santiago. At sa lugar naman natin sa Cabanatuan, we ask our coordinator, Presbyter Ray Eaton, we ask kung ilan yung lot area natin sa Cabanatuan. Biyaya ng Diyos, we have almost 3,000 square meters ng ating chapel at sa likuran, marami pang space. Kaya magagalak ka na sa biyaya ng Diyos. Saan man sulok ng, kumbaga sa lugar, talagang makikita mo na napupunan, basta't may Fort Watchers, maaring sa pasimula, maliit lang, pero biyaya ng Diyos kalaunan. Mga kapatid, ang church, kumbaga God provided us a lot and a chapel. Dahil ang mga kapatid natuturuang magkaroon ng generous spirit when it comes to giving. And the last, a grateful heart. Acknowledge that God is the source of everything. Pag may mabuti kang puso, marunong kang kumilala na ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. We can read that in James 1:16 up to 17 at in Romans 11 verse 36. But I want to read Romans 11:36. Ito po ang sabi sa talatang ito, Romans 11:36, na tunay, ang sabi, sapagkat Kanya, sa pamamagitan niya, at sa Kanya, lahat ng bagay, sumasa Kanya, nawa ang kalwalhatian, magpakailanman siya nawa. Kaya lahat ng bagay ay tunay, hindi mula sa tao. Lahat may pinanggalingan, ito'y mula sa Diyos. So if you acknowledge that God is the source of everything, mga kapatid, hindi ka matatakot ibigay ang iyong ikasampung bahagi. Hindi ka matatakot pasaganain ang iyong thanksgiving. Bakit? Alam mo, sa Diyos naman nagmumula ang lahat ng bagay. Hindi kawalan man pa, habang kang nagwawala, higit ka makakasumpong. And this is the last verse to prove na hindi tayo dapat matakot sapagkat sa Kanya lahat nagmula. 1 Chronicles 29 verse 11 up to 12. This is the last verse. 1 Chronicles 29:11 up to 12. Oo, Panginoon, kadakilaan at kapangyarihan at kaluwalhatian ay ang pagtatagumpay. Karangalan sapagkat lahat ay nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon. Ikaw natataas na Pangulo sa lahat. Verse 12, ang sabi, ang mga kayamanan, gayon din ang karangalan, ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno ng lahat. At nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan ng kalakasan. Nasa iyong kamay ang pagdadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya tunay lahat ay nagmumula sa Diyos. Mga minamahal, we need only to have a grateful heart. And there is power beyond. If you have a grateful heart, you are always willing to bless the work of the Lord. You are always willing to share, and you have that heart of a generous heart to bless the work of God. And last, a grateful heart always acknowledge that God is the source of everything. So therefore, walang bagay ipangamba, ikatakot, habang tayo nagtatapat, higit siyang tapat sa atin. So this